Hello guys, so magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So dito naman po tayo. So kung mapapansin nyo, meron po tayo dito isang bonsai na medyo nanuyo na po. Pero dito sa kabilang side niya, pakita nyo meron pa rin po mga green parts or mga buhay. Ito po dito, patay na po yan. So nakakapanghinayang po kasi matagal na rin sa akin ang bonsai na to. Nabili ko siya, ganyan pa lang pong kalaki. So, kung makikita niyo po, ang laki na po sana niya. Kaya nga lang, napabayaan po to kasi umuwi tayo ng Pilipinas. Kasama yung mag-ina ko. And, ayan po. 2 weeks po ako nawala. Kaya, ganyan po nangyari sa kanya. Actually, marami rin pong bonsais ang namatay. Or marami tayong mga bonsais na namatay. Yung mga halaman. Kaya lang, wala na po tayong magagawa doon. So, now, try lang natin or tingnan natin kung may sasalvage pa natin to. Tingnan ko ano pwede natin gawin sa kanya. So, samahan nyo ko. So, okay guys, ito po. Lilinisin na po natin to. So, first, alisin ko lang yung mga damo. Kasi, nakakaagaw pa po yan sa pagkuha ng nutrients sa lupa. So, linisin lang ng konti yung mga nagtubo ang damo dito. So, tulad na banggit ko kanina, umuwi po kami ng Pilipinas and ayan po, napabayaan po itong bonsai na to, katulad din po ng iba kong halaman, kaya po nagtampo sila at namatay po. Pero again, meron pa rin pong part na buhay pa rin dito. So now, tingnan natin kung hanggang saan natin may sasalvage. So, bigyan ko kayo ng itsura nito bago po nangyari ang trahedya nito. So, eto. So, okay guys, ayan po ang itsura niya dati. So, now, eto na po siya ngayon. Laking pagkakaiba, di ba? So, okay, wala na tayong magagawa dyan. So, una, titingnan natin kung alin ang mga meron pa rin buhay ng mga sanga. Kung hanggang saan ang damage niya para malinis natin. So, yung una natin gagawin is yung mga wiring niya, alisin muna natin. So, I think ito at least a year na rin po simula nung huli kong nilagyan ng wire. Sayang, balibang ganda-ganda na sana niya. Bago ko umuwi actually ng Pinas, o bago kami umuwi ng Pinas, napakaganda po niya. Kaya nga lang, syempre, since na nawala kami, pabayaan po siya, wala na po nag-alaga, kaya yan po. So, nakakapanghinayang lang kasi tulad na sabi ko, nasa akin po to or nabili ko siya. As in, maliit pa lang, ganyan pa lang po, wala pa pong isang dangkal siguro or isang dangkal siguro, ganun. Simula ko siya nabili, tapos simula ko siya unang na trim, wiringan. So,
Nasa 5 years mahigit na rin to, or 6 years mahigit. Kaya nakakapanghinayang. Isa rin to sa mga kauna-unahang bonsai ko simula nung nag-start ako mag-alaga ng bonsai. Kasi nag-umpisa ako, kaysa bumili ako ng mga malalaking bonsai na mamahalin, na ititrim nyo lang, na hindi nyo naman actually inalagaan sa sarili nyo. Nag-umpisa ako sa mga starter bonsais, namimili talaga ako ng mga maliliit pa lang, seedlings. Tapos, pinapalaki ko sila, winawiringan, tinitrim every year. So, ganun po yung ginawa ko dito. And, yung sinabi ko, nasa 6 years may kita rin po ito. Kaya medyo nakakapanghinayang po. Kaya nga lang, wala tayong magagawa. Minsan lang tayo umuwi ng Pinas. And wala naman tayong pwedeng gawing tagapagbantay ng full time pag nawala tayo. So yan, sakripisyo na apektuhan yung mga halaman natin. Laki na rin ang kinain sa puno. O kinain ng puno yung wire. Kasi isang taon na rin po sila na hinayaan natin. Ito nga pala guys, marami nga pala tayong mga seedlings na nito. Kasi nung last time na tinirim ko siya, yung mga cuttings po nito ay actually pinunla ko. So may ilang bonsais po tayo na nabuhay mula doon. Medyo malalaki na rin po sila. Later on, papakita ko po sa inyo. Ang kauna-una ang gagawin natin doon ay yung transplanting mula doon sa ginawa natin punlaan. Tapos lalagay natin sila sa kauna-una nilang mga paso. Tapos kung kailangan natin i-trim, first trimming nila at first na wiring. So abangan nyo yan guys. Okay, sana lang. Grabe na ang pagkakakain ng puno na to sa wire. Lalim na talaga. Ewan ko lang kung may focus natin na. So ito guys, so focus ko po ha. Ganyan na pong kalalim ang pagkain niya dito sa wire. Okay. Okay, tapos na po. De, biro lang.
So, tapos na natin alisin yung mga wire. So, now, check natin kung hanggang saan na napunta yung damage niya or kung hanggang saan yung naging damage niya. So, again guys, makita niyo po, ang ganda po sana niya, Sayang, kita ba yung pinakapuno niya? Ganda na sana niya, no? So, now, ito, patay na po to. So, alisin natin yan. So, tingnan natin kung pwede natin itong gawing gin. Hindi po yung gin na inuman, ha? Kaya, puro alak ang nasa isipan nyo. Hindi nga. Gin, ang tawag po doon sa yung patay na sanga or branch ng isang bonsai. Tapos, aalisin nyo yung balat. Or, kahit buhay siya, pero aalisin nyo yung balat, babaliin nyo siya, babalatan nyo para ma-expose yung kahoy niya. Yun po yung tinatawag na gin sa bonsai making. Try natin kung magagawa natin yun dito. Pero actually ito, patay yung upper part niya pero dito buhay pa siya. So kaya itong patay na part lang po ang again gagawin nating gin. Ano, buhay na siya dyan eh. Or buhay pa. Mula dito, pataas yun lang po yung namatay. Itong lower part na po, buhay pa po. So, pasensya na po, wala tayong proper tool. Side cutter po ginagamit ko. Hindi pa po tayo nakakabili ng mga tools sa paggagawa ng bonsai. Later on, hopefully. Bala ko rin po sana bumili nun eh. Okay. So, yun ang first gin niya. Now, itong ibabaw. Ito, patay na po siya. So, parang ang ganda niya iwanan ng ano lang, no? Patay. Pero, hindi natin siya kakat. Balatan lang natin, no? Parang magandang gawin yon. Parang straight na patay na kahoy. So, try lang natin linisan yung balat niya. So, ito medyo mahirap tanggalin yung balat niya. So, special tool. Yung cutter. Ingat lang po bagong palit ang blade. Masyado yata mataas, no? So, cut natin, buhasan natin. So, gawin natin gin. Again, hindi po yung alak. Ulit ah. So, ito, kauna-unahang beses ko po na gagawa ng gin. Kasi, puro mga starter bonsais lang po actually mga halaman ko dito. Kaya, hindi ko pa sila naisipan na gawan ng gin. Puro grow out lang, trimming, wiring. Pero since na ito, nagdayaw tong isang to, bigla ko naisipan na gawing gin. Patay na lang din naman siya, kaya okay lang, di ba?
Okay, so habang tinatanggal ko yung balat niya, seems na mula dito yung namatay pataas. Pero mula dito, buhay pa po yung puno niya. Kaya may pag-asa pa pong na dumaretso to or magpatuloy na mabuhay. Ito naman po, hanggang dito buhay pa siya. From here, dito, patay na pero ito buhay pa po. So, try natin gawin ding gin to. At muna natin. So, now, try natin balatan to. Itong part na to. Tingnan natin kung magandang kalalabasan. Sensya na guys, nilalamok pa ako. Daming lamok. Okay. So now, ganito. Sinabi ko, from here, papunta dito, patay na po. Pero dito, pabalik, sa puno niya, buhay pa. So, cut natin yung mga dead branches. Ito, try din natin kung magandang gawing gin. So, balatan ko rin yung sa part na namatay. Tapos, titigilan lang natin pagdating natin dun sa yung buhay pa na branch kasi gusto nating tubuan pa ulit yun ng panibagong mga dahon. Kaya, hindi natin aalisin yung balat doon.
Okay. Lamok. Okay guys, yan po. Nakagawa po tayo ng 4 na gin. Isa dito, isa to, tapos 2 po dito. So, pansamantala natin ganyan. Pero pag hindi natin nagustuhan later on, or hinihiling ng sitwasyon na alisin sila, alisin po natin. Pero for the meanwhile, yan first time na makagawa ko ng gin. So, yan po. So now, alisin ko lang yung mga patay na branches. Tapos, titingnan natin kung ano ang pwede natin gawin sa mga iwan na buhay na branches. Kung kailangan ba natin sila i-trim or what. So right now, ang ginagawa ko lang po ngayon ay inaalis ko na lang yung mga patay na dahon. Kasi hindi magandang tingnan kung hayaan nyo po sila dyan. So yung ibang branches na buhay pa pero yung dulo ay natuyo, kinakat lang po natin. So ito, trim lang natin dito. Cut natin doon. Bukasan natin. So, here, ayoko muna siyang totally kalbuhin or bigyan ng drastic trimming kasi baka magtampo, mamatay. Pero, itong part na to, gusto kong bawasan. Kaya lang, meron kasi mga bonsai na pag binigyan nyo ng drastic trimming, nagtatampo. So, for the meanwhile, ito, binawasan ko yun dito sa taas. Buhay po siya. Ito, gusto ko sanang bawasan. Kaya nga lang, kailangan nyo po kasi ng ilang dahon na may maiwan pa rin para makagawa siya ng sarili niyang pagkain. So, I'm not sure kung babawasan ko siya or hindi muna. Bawasan ko na lang. Again, mga trimmings nito, pwede natin na ipunla at mabubuhay po sila. So, tried and tested ko na po.
Okay guys, so yan. Ganyan na lang muna gawin natin. Para at least kahit papaano meron pa rin naiwan ng mga dahon. So, update ko sa inyo kung update ko kayo kung ano po mangyayari sa kanya, kung makakasurvive pa ba siya or tuloy na siyang mamamaalam. So yan guys, again, first time na makagawa ko ng gin sa bonsai. Yan po, 4 na gin po ginawa natin. So tulad ng sinabi ko, ito kanina buhay pa po yan. Kaso nung binalatan natin, itong kalahating side niya, yung likuran niya nabalatan po, pero ito meron pa rin po remaining. Tapos from here, pababa buhay, ito buhay pa. So hopefully makasurvive po siya at makabawi. So abangan po natin yan guys ha. Bawasan ko lang to. Okay. Hindi tayo masyado magagawa dyan. Pero again, once na mabuhay po ito at maglabas ng panibagong mga dahon, hopefully magkaroon siya ng mga panibagong new growths dito at aalisin po natin itong 3 na to. So once na matanggal natin yan, kung magkakaroon ng new growths ng dahon dito, so hayaan natin kumapal yung dahon dito sa lugar na to or sa part na to. Tapos dito, and hopefully magkaroon somewhere here ng new growth, papataas na ganyan. So yan, wala na po tayo magagawa dyan, kundi abangan na lang po ang mangyayari dito. So yan guys, rescuing ba, may tatawag natin dyan, yung sa halos mamatay nating bonsai or napabayaan natin na bonsai. So again, nakakapanghinayang, kaya sana mabuhay pa po ulit siya. So alagaan natin to, kailangan natin diligin siya araw-araw. So yan guys, sana po nagustuhan niyo po ang simpleng binahagi ko sa inyo. Kung magagawa niyo naman po, pakilike niyo naman po ang video na to, share sa mga kaibigan niyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Ingat po tayo lahat palagi.